Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Tumitindi ang kontrobersya sa pagitan ng Korte Suprema at General Torre matapos siyang patuloy na tumatangging lisanin ng Kingdom of Jesus Christ o ang KOJC compound kahit pa mayroong utos mula sa pinakamataas na hukuman ng bansa sa napalisin sila sa nasabing lugar. Ayon sa mga ulat, si General Torre kasama ang kanyang mga kasamaang pulis ay nanatili sa loob ng KOJC compound sa kabila ng malinaw na kautusan ng Korte Suprema na sila'y dapat nang umalis. Ayon sa mga saksi, mistulang tambay na lamang ang mga pulis sa lugar na tila wala ng ibang ginagawa kundi manatili sa loob ng compound. Idinagdag pa ng ilang opisyal na ang ganitong klaseng paglabag sa utos ng Korte Suprema ay hindi lamang nagpapakita ng kawalan ng respeto sa batas, kundi nagdudulot din ng masamang imahe sa kapulisan. Maraming mamamayan ang nababahala na ang ganitong aksyon ay mapapahina or magpapahina sa tiwala ng publiko sa mga alagad ng batas. Naglabas naman ng pahayag ang Korte Suprema na kanilang tututukan ang insidenteng ito. Ayon sa kanilang tagapagsalita, maaaring harapin ni General Torre at ng kanyang mga kasamahan ang kasong contempt of court at iba pang legal na aksyon kung patuloy nilang susuwayin ang utos ng hukuman. Patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang sitwasyon sa KOJC compound at marami ang umasa na ito ay mareresolba sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang anumang karahasan o karagdagang kaguluhan. Sa ngayon, nananatiling tahimik si General Torre at ang kanyang mga kasamahang pulis na hindi pa nagbibigay ng anumang pahayag hinggil sa kanilang patuloy na pamamalagi sa compound ng KOJC. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. At huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Maraming salamat po. Libo-libo ang pulis na naandi dito. Anong ginagawa? Nakahiga. Natutulog. Nakahiga. O, natutulog lang, nakahiga sa kalsada, walang Naku, ginagawa. ayan, sarap ng buhay. Ngayon yan tapos, sa Luzon, grabe ang baha. Di sana tumulong na lang sila doon, di ba? Ang dami nilang pwedeng gawin. Yung mga yan, marami ho dyan, sa Region 4 pa, na galing na mga maano ka talaga, sabi ko, grabe. Hindi, ang Panginoon hindi ho, alam mo yun, hindi ho yan gumagawa ng bagay na hindi niya pinapahintulutan na dumaan ng mga dumadaan ho sa ating buhay. Pinapahintulutan niya yan dahil may purpose po yan. Para iparealize natin that this government is no longer in priority sa pagsilbihan tayo. This government pinopoliticize na lang ang mga Pilipino. Interest kasi itong gobyerno natin eh. Oo, grabe ho. Sabi ko nga mahiyahiya naman po kayo. Sampal ho, anong ginagawa ng mga pulis dito? Wala na ho. Wala naman kayong dapat walang pumapalag sa inyo. Hindi nyo ba nakikita yung mga pulis? Wala ho. Kung may nakikinig na pulis dyan sa baba kasi nakaplay mga video. So kung kayong mga pulis ho dito sa baba, ano hong ginagawa nyo dito? Meron ho ba sa inyong nanakit sa inyo dito? Meron ho ba sa inyo ditong pinalayas kayo? Dito sa hinaharang nyo? Wala. Binibigyan pa nga kayo ng pagkain eh. Anong ginagawa ninyo dito? Tulungan nyo yung mga kababayan natin sa Luzon na binabaha na ngayon. Sigurado ko sa inyo, ibang mga pamilya ninyo ay binabaha na rin po doon. Kaya nga. Inaaksay ang oras nyo dito. Saka Again, kahit umalis po kayo dito, hindi namin kayo guguluhin, hindi kayo palalayasin. Walang ganon. Matitino ang mga taga-KOJC. Alam nyo na yan. Ilang araw na kayo dito, pinapakain pa nga kayo eh. Busog nga sila kagabi sa celebration natin, banat bay eh. Oo nga. Pati yung mga cellphone nila, yung kuryente, wala. Kita nyo yung ginagawa nila. Ayan Diba? Saka knowing
Naka-standby sila sa compound natin, pero sinasahuran yan ng taong bayan. Sayang yung yung budget na instead na nabubuhos sa kanila, dapat yung budget na ginagastos sa kanila, dapat igastos na lang doon sa pagtulong sa mga nangangailangan. Lalo na ng panahon ngayon na matindi yung pagbaha na nararanasan sa Metro Manila. Kaya nga wag ko kayong alam ko naman na yung wag kayong makisali sa awayan ng mga boss ninyo. Pataasan mo kasi sila dyan Hindi ko alam kung pag mas sipsip, mas mataas ang kikitain o mas mataas ang bigayan pag sipsip. Pag mas barumbado, mas mataas ba ang bigayan? Kasi alam mo, yan, di ba? Kita nyo, hinarangan yan. Yan, di ba? Itsura niyan. Pero pwede ka naman dumaan sa gilid. Hindi ko alam anong purpose yun. Bakit yung pa hinarangan? Paikot-ikot din naman yung mga tao dyan. Di ba? Parang, okay lang tayo. Purpose. Alam mo siguro nga sila natatawa na sa sarili nila Hinaharangan nila yan pero makakadaan din naman dyan. Labas-pasok din naman yung mga tao. Maglalagay din naman sila ng parang puwang na kung saan pwedeng dumaan ng tao. Ba't yung pa hinarangan? Wala namang ginagawa sa inyo yung mga tao. Di ba kayo mga tanga lang? Di ba po? Ginagawa kayong tanga nung nag-uutos sa inyo. Correct. Yun ang totoo dun. Hindi kayo kayo po, wala kayong kinalaman dyan. Inuutusan lang kayo, ginagawa lang kayong alila ng mga boss nyo Di ba? Yes, Sir Habang Banat. sila nagpa-party. Yes po. Ito nga sabi ng viewers natin ngayon, Sir Banat, very clear. Police is also the victims of high-ranking officers or kung sino ang nag-uutos sa kanila. Kaya kawawa po talaga sila, Sir Banat, no? Grabe talaga yung nangyayari dito Every time na magkakaroon ng something dito, nai-insecure to si Torre. Hindi ko alam kung nai-insecure siya o baka naman pinapagalitan siya ni Tamba. Kasi sasabihin siguro ni Tamba, bakit mo pinayagan si dyan? Si VP Sara Duterte, may boto madadagdagan. Paano na ako makakapapil na naman yan sa 2028? Tampak! Alam mo, wala namang purpose walang, alam mo kagabi nga sobrang masaya yung mood at syempre dumating ang ating Vice Presidente dito. First time na may dumalo na ganong kataas. Although si Senator Bato dumadaan naman dito from time to time. Pero di ba iba pa ho kasi pagka dumaan si VP Sara Duterte. Sabi ko nga na kung napagalitan sila dahil dumaan dito sa kabilang gate, bakit ano ba ang plano nyo? Utusan nyo yung mga pulis nyo na harangin ang PSG sa pagpasok ni VP Sara Duterte. Buti pala hindi nyo occupado yung kabilang gate. Kung occupado nyo yung kabilang gate, baka nagkasakitan pa ng PSG to tsaka ng diba? Kasi yun ang plano nila kaya sila umagang-umaga bigla hong inoccupy yung kabilang gate na dinaanan ni VP Sara Duterte. Ganon nagalit yung boss ni Torre sa nangyari kagabi. Kaya yun ang binabantayan namin ngayon kasi baka mamaya tulad niya nagkaroon ng dance contest kanina, baka magalit na naman sasabihin, bakit nagpinapayagan niyo yan? Kasi ako ito aking opinion lamang naman to. Based ko sa naririnig ko ng mga info sa mga reliable sources naman na taga dito. Etong si Marantan daw, pinapayagan niya na yung mga ganito at siya inaalaw niya na yung kasi naintindihan naman niya At siya kasi yung nasa ground. Siya yung madalas dito. So nakikita niya walang security threat, wala kang maano dito. So hinahayaan na lang niya. Ang problema, pag lumalabas sa video o sa SMNI o sa Banateros at napapanood ni Torre, nagagalit siya. Alam niyo yung kanina yung ni-live nila Boss Dada at saka ni Jay Guevara ng Banateros. Di ba ni-live nila yung nagsasalita si Torre? Doon, tinitira mismo ni Torre yung mga vloggers. Ganon siya ka-insecure. Sabi niya, wala kaming pakialam kahit mga vloggers yan. Hulihin namin yan. Pag hinarang niyo kami. Sabi ko, grabe naman napaka-insecure itong mamang to. Alam mo yun, parang kami, wala naman kaming ginagawang violente dito. Ako nagpapatawa pa ako sa mga pulis Wala kaming ginagawa dito. Ang ginagawa lang namin, nire-report lang namin kung anong nakikita namin. Masama po ba yun? Na i-report namin yung nakikita namin?
Ano to? Talaga bang wala ng kalayaan? Asan na yung freedom ng remember, we're not just bloggers. We're anchors of SMNI. So we're part of the media. Totoo. So, diba, parang medyo, ano naman tayo? Wala naman kaming ginagawang ibang, wala naman kami sinasabi dito na kami nga madalas ako, pag nagsalita ako sa mga rally, lagi kong paulit-ulit na sinasabi, bayaran natin ang kasamaan ng kabutihan. Huwag tayong gumawa ng marahas. Lagi lamang pong pagmamahal ang ibigay natin. Nakakita kayo sa amin na nagsabi dito, mag-rally na kayo, umawak na kay Armas. Sapakin yung mga, walang ganun eh. Diba? Kami nga, hinahamon namin sila. Basketball lang eh. Diba? Mag-basketball tayo dito sa GMC. 5-5. Pag nanalo kami, uwi na kayo. Pag nalalo naman kayo, uwi na kami. Ganun lang ang hamunan namin dito, basketball. Diba? Walang sakitan. At naniniwala kasi kami. Love conquers everything, diba? So, pagmamahal lang ang ibigay natin sa kanila. Dahil maniwala kayo, darating ang panahon, niyang mga pulis na nasa baba, nasa ground, marirealize talaga nila na inaapi lang sila ng amo nila. Isipin niya na yung mga tulakan na yan. Walang purpose yung tulakan na yan eh. Sa totoo lang ha. Nakatayo lang naman, ba't mo itutulak? Saan kayo pupunta? Ano bang? Babae yung mga yan, hindi naman po mananakit yan. Nakita kayo na may namalo dyan na mga taga-KOJC? Well, disiplinado mga taga-KOJC. Huwag niyong igaya sa mga aktivistang komunista. Hindi ho, ayan, ganyan lang sila Hindi nga sila violent, umaatras nga sila. Hindi niyo kailangan pukpukin. Literal kasi minsan pinupukpok nila ng mga pulis eh. Diba? Para siguro, ewan ko maybe para pinupukpok palabasin nila na tayo daw ay nagre-resist. Tapos i-agitate nila. Feeling nila, pag pinukpok, lalaban. Kasi ganoon ang mga komunista yung mga nagraraling mga aktivista. Pag pinukpok, lumalaban. Hindi po lumalaban ang mga taga-KOJC. Kaya maawa naman kayo sa kanila. At mga babae yan, mga nanay yan. Kanina may namit ako. Binabati ko pala, nakalimutan ko lang yung pangalan. Lola na siya, taga-Hawaii. Hindi nyo membro. Okay? Hindi membro ng KOJC. Napapanood lang niya ang Banateros. Napapanood lang niya to. Lola na siya. Pumunta siya ditong mag-isa. Para tignan. Nasa loob siya kanina. Kumain pa kami, naka-video kami noon. Pinakain ko pa siya sa Waxis. Tagaway po ito. Tinanong ko, ma'am, sino kasama niyo? Ako lang. Parang nanalangin daw siya. At sinabi sa kanya ng Panginoon na ibibigay niya yung ikapu niya dito. Even if hindi siya kaanib ng KOJC, hindi po siya kaanib, hindi niyo membro. Pero yung ikapu niya, binigay daw niya dito. At pinakita niya ako ng resibo na ibinigay niya nga yung ikapu niya. Wow. Sabi ko, grabe itong mga tao na ganito. And ang sinabi niya, kinausap daw siya ng Panginoon. So ganun daw, ganun ang Tapos nakakaantig ng puso. Ganun yung mga taong nagpupunta dito para magbigay ng suporta. Lola po ito. Hindi ho yun violente. Anong gagawin nung pupukpukin niya yung mga nakaganyan? Diba? Ganun ho sila katindi. Sabi ko nga sana may ma-realize yung mga pulis dito. Yung mga tao dito, hindi po yan mga ordinaryong mga tao. Sila ho yung mga warrior, pero prayer warrior. Yes. Alam Hindi mo, ho Banet sila warrior. doon sa Liwasag Bonifacio naman, di ba, everyday meron na tayong ginagawang prayer rally dyan. Meron ding mga attendees dyan na pupunta dyan na talagang nakikipagsimpatya sa atin. May mga nakausap kami na kaya daw sila pumunta sa rally kasi hindi sila makatulog sa ginagawa ng mga kapulisan sa atin. Hindi sila members ng KOJC pero nandun yung simpatya, yung takot sa sitwasyon natin. Kaya daw sila nakikiisa sa ating mga prayer rally para ipanawagan nga na ihinto na ng mga kapulisan ng gobyernong ito ang pagigipit sa KOJC. Kaya nga po, yun yung natin dito. Kaya ako naniniwala na yung di ba yung sinabi ko nga po sa liwasan, I really believe that parang God is appointed you as kayong KOJC na kayong humarap dito sa sitwasyon na to. Kasi kung iba ho siguro to, malamang naging violente na. Correct. Di ba? Kung ibang to, hindi ko naman, ako ibang kumpanya o ibang tauhan o whatsoever, sigurado ako, ibang, kasi kung maaalala nyo, di ba, nung panahon ni ERRAP,
'Di ba? Yung mga gumamit doon sa mga tao doon, naging violente yun eh. I don't know if you remember that, yung nagkaroon ng EDSA pero naging violente, nagpapasabog talaga. No, buti ngayon ang ginanito nila ay taga kay OJC at mapayapang nilalabanan ang gobyerno ito. Nilalabanan in a very peaceful way at wala akong lumalaban. Kita nyo naman, 'di ba? Ako nagpunta ako sa Liwasan twice eh. Una yung simula. Sabi ko, ano pa nga ako doon, sabi ko mapupuno kaya ito, magkakaroon kaya ng tao dito. Tapos the day before or the night before pumunta ako dito sa Davao, pumunta ako diyan. To check lang kung dumadami ba. Ay grabe ho, dumadami. At hindi lang mga taga kay OJC na. Marami na akong nakikisimpatya at ma-observe mo yan sa social media. Ang daming nagsasabi sa social media, lalo na social media ko, syempre yun ang tinitingnan ko, yung mga comment. Kami po hindi taga kay OJC, ako po ay taga Iglesia ni Cristo, pero nakikiisa po kami sa inyo. Mga ganyan. Kami po ay mga Katoliko, pero hindi po kami taga kay OJC o hindi po ako naniniwala kay Pastor Kibuloy, pero kami nakikiisa. Yun nga yung sinasabi ho natin eh. Kasi marami ho nang lalait, di ba, yung mga naglalabas ng video about the doctrine of Pastor Kibuloy. Correct. I understand. We have different views, different belief and faith. I understand that. Kahit naman po ako I disagree with some of your doctrine and I have my different beliefs sa ibang doctrine, pero this is no longer fight of doctrines or interpretation ng Bible eh. Yes. This is about the rights of every Filipino to have freedom sa pahayag, kalayaan na ipaalam sa gobyerno o i-criticize ang gobyerno. Nawawala na po yun ngayon. Karapatan po natin ito eh. Yan ang pinoproteksyonan natin dito. Di ba po? Sana maintindihan po, magsama-sama na po ang bawat sekta sa Pilipinas. Isa lang naman ang pinaglalaban natin dito eh. Yung tama. Yun lang. Justice for mga kababayan natin na nagkataon lang si Pastor Kibuloy yun at ang mga taga kay OJC. Yun lang po yun. Kapartner Banat Bay, malihis lang ako ng konti. Kahapon, while we were celebrating the 39th anniversary of the Feast of the Passover, everyone was surprised by the presence of Vice President Sara Duterte in the area. Kahit kami dito sa studio, hindi namin akalain na pupunta siya. Para po sa inyo, in her presence there in the compound, lahat naman talaga, di ba, na-surprise. Ano ba yung malinaw nito na mensahe para sa mga taga-KOJC, mensahe para sa mga pulis, mensahe para sa mga Pilipino, at mensahe para sa, sabihin natin na nasa kabilang kampo? Ako, ang talagang pinaka-message dito is nagsisisi na si VP Sara Duterte na ikinampanya niya yung kasama niyang si Bongbong Marcos. Yun ang una at pinakamahalagang mensahe niya. Pinagsisihan niya at kinampanya niya si BBM. Pero dito ka magtataka. Walang medyang nagbalita nun. Mantakin mo. I mean, don't tell me hindi nila napapanood sa social media yun. Ano sila, bulag? Wala man lang nagko-komentong mainstream media about that. Pangalawa, yung talagang mensahe ni VP Sara Duterte is, huwag na muna tayong mamulitika. Yeah. Magtrabaho tayo. Oo. All along kasi itong nangyari. Nung tumungtong ang administrasyon ni Marcos, si Romualdez, na kagad, meron na siyang plano. May plano na siyang, naku, makakalaban ko to sa 2028. Kyo, Correct. sisimulan ko na yung... Sa PI pa yan? Oo, sa PI, di ba? Sisimulan ko na, hindi lang yun, pati yung mga kaalyado ni VP Sara Duterte sa Kamara, tinanggalan niya ng power. Alam natin yun, di ba? Doon nga nagalit si VP kay Gloria. So, doon pa lang, meron na kagad siyang plano. So, yun yung sinasabi ni VP Sara Duterte, magtrabaho muna tayo. Bakit tayo namumulitika? Nangako tayo sa taong bayan eh. Remember, yun yung sinasabi niya, we run na unit team to unite the Filipino people. Yun ang motibo Continuity. natin. Oo, di ba? Yun ang ating ang motibo ba tayo tumakbo?
Anong ginawa ninyo? Unit team? Ako mismo, kapartner ni Bongbong. Inaano nyo ako, inaatake nyo ako. Correct. Kinanaan nyo ako. Remember, hindi pa ako nagdi-details niyan si VP Sara Duterte, ha? Kasi unang atake pa lang nila, yung pagbigay ng confidential funds, late na. Remember, it came from the office of the president, tinransfer lang yun sa kanya. So binigyan lang siya ng December or late December na ng 11 days nung tinransfer sa kanya, so ginamit niya. Kasi or else, magiging unused funds ng opisina niya, kikriticize siya doon. So kaya nga yun yung sinasabing, binigay galing sa Office of the President to, binigay itong confidential funds, tapos sasabihin ninyo, bakit ginamit ng 11 days? Kailan nyo ba binigay ito? So doon pa lang nakita niya na talagang tinatrabaho siya. Yeah, at gusto nila maging ground for impeachment yung sa confidential fund. Oo, kaya mukhang planado na eh. Planado na, di ba yan nga yung bukang bibig nung convicted child kidnapper ba yun? Abuser. Yung di ba? Sinasabi niya na yung confidential funds ang gagamitin for impeachment, di ba? So as early as noon pa lang, planado na nila na masibak talaga ito si VP Sara Duterte. Kasi nga, ang mga haka-haka dyan, pag na-impeach siya, sino na ang papalit sakaling may mangyari kay Marcos? Di ba? It's the Senate President, or the Speaker of the House. So, depende po yan, kunwari, kung mawala din yung makontrol din nila yung Senate, di rin natin alam. So, kaya nga alam mo, maraming nag-aano dito, malay nyo lang, ito yung haka-haka ng iba, opinion ng iba, na baka mamaya inaantay nilang mawala si VP Sara Duterte as Vice President. Tapos may mangyayari doon sa Presidente. Then they would take over. Kasi nga, hindi sila manalo-nalo sa national. Correct. Ilang beses nang tumakbo yan, di naman nananalo yan. So, possible ba na mangyari yung ganon? Posible yun, di ba? At saka hindi tumataas yung ratings nila sa mga surveys. Tandaan ninyo ha, greed, pag ang tao pinasok na ng greed, wala na. As in, para na ho siyang demonyo. Yung lahat gagawin niya na just to get the power. Nalulung na Nalulung na sa kapangyarihan Correct. So he would do everything to get that power. Yun ang nababasa ng ilan dito na mukhang ganyan ata ang plano. Tanggalin si BP, eventually, kasi kung dadaanin sa eleksyon, ay talo sila. Talo. Correct. Talong-talo. Paulit-ulit na lang yung ratings. Pantaki mo sa nakakitang Vice President, mas mataas pa sa ratings ng Presidente. Di ba? Doon pa lang, mangangatog ka na yung pa lang, alabo na. Parang, paano tayo mananalo niyan? Yan ay sa The kabila only way to do... Yes, sa kabila yan ng paayuda nila. Bilyon-bilyon na pera yung inaalat ng gobyerno para sa paayuda, para tumaas yung ratings nila. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila matalo-talo si VP Sara pagdating sa popularidad. Oo, kasi ang nakakalimutan ata nila, VP Sara is not just VP Sara. Kasama dyan ang tatay niya. Correct. Remember, in 6 years of PRRD, ang taas ng ratings. Bakit? Nagtrabaho kasi. Correct. 6 years na nagsilbi sa taong bayan. 6 years na talaga nakita nila na mayroong pagmamahal sa mga Pilipino. 6 na taon yon. Paano mo yung lalabanan at buburahin? Ang ginagawa nyo, instead na sana sapawan ninyo ng kabutihan, hindi Ano ginawa nyo? Binaba nyo pensyon ng mga pulis, ng mga uniform personnel. Ano ginawa ninyo? Tumaas ang presyo. Ano ginawa ninyo? Bumalik ang krimen. 6 na taon nawala yan kasama na dyan ng drugs. Nawala yan ng 6 na taon. At ngayon, wala ka sigurong Pilipino magsasabing, hindi, mas masaya ngayon, mas enjoy. Ang magsasabi lang niya, mga addict. Ang mga drug pusher, yun lang ang magsasabi niyan. Pero the rest of the Filipinos would say, mas gusto talaga namin nung 6 na taon ni Pangulong Duterte. How can you erase that? Yeah. Knowing the Kahit anong ayuda mo. Yes po. Knowing din the achievement ng PRRD administration nung may COVID situation tayo nun. Hindi mo mabubrayan kasi una-una yung si Pangulong Duterte hands-on Correct. Di ba?
Hands-on talaga siya. Hindi siya perpektong presidente. Naturalmente, walang perpektong presidente. Tao lang tayo lahat. Pero nakikita mo yung effort ng mama. Nakikita mo yung hands-on ng leadership niya. Asan yung leadership natin ngayon? Yun ang tanong doon. Sa tingin nyo, hindi nakukumpare ng taong bayan yan? Kahit anong bayad ninyo sa mga vloggers ninyo, una-una, yung mga hinire nyong vloggers, puro mga walang utak, hindi nila maipaliwanag yan. Kasi hindi mo naman pwedeng ipasinungalingan yung ginawa ng Presidente Duterte nung panahon niya. Paano mo pasisinungalingan yun? Naramdaman ng taong bayan yun. Di ba? So, para mo sinabing, babaliin mo lahat ng ginawa ni PRR, babaligtarin mo lahat. Di ba? Ito na nga lang, they're trying to, yung pinaka-greatest achievement ni PRRD, binabago nila. Ano yun? Yung droga. Di ba? Pinalalabas nila because of the EJK, kasangkot si PRRD. Di ba? Alam nyo, kahit anong gawin ninyo, hindi maaalis sa isip ng mga Pilipino nung panahon ni PRRD, mas safe. Hindi nyo maaalis yan. Kasi naramdaman nila sa barabarangay yan eh. Tandaan ninyo yan. Ramdam nila ang mga adik noon. Ngayon, enjoy na. Di ba? Mismo So daw hindi mo paano presidente i-raise yun. Sabi ng netizen mismong presidente daw yung adik. Yun lang. Patay tayo dyan. Wala tayong magagawa. Kaya nga, yan isang bagay na wala eh. Doon pa lang marirealize na nila na hindi natin kayang talunin ng mga Duterte sa malinis na paraan. So, dumihan natin ang laban. Kaya nga alam nyo, paulit-ulit ko ito sinasabi sa vlog ko din at saka sa mga speech ko na itong ginagawa sa KOJC, may bigger picture yan. It's not just the ginigipit nila yung mga taga-KOJC o di kaya si Pastor Kibuloy. Hindi. Alam naman natin na malaking resources ang KOJC at si Pastor Kibuloy sa pagkapanalo ni Pangulong Duterte. Totoo. Alam natin yan. So ngayon, pinipilay nila yung pinaka-kaalyado ni PRRD so that sa 2025, walang manalong kaalyado ni PRRD. Kasi remember, noong palang simula ng panunungkulan ni Bongbong Marcos, ano na ang pinapasa ng Kamara? Yung PI na booking. Di ba? Yung PI na yon. At hinarang ng Senado. Kasi nga, kahit pa paano, meron pang mga nag-o-oppose sa Senate. Pero once na ikaw ay ma-occupy mo na yung Senate, tuloy-tuloy na yung PI nila eh. O pagbabago ng konstitusyon. So wala na mag-o-oppose. Wala na mag-o-oppose. Paano mangyayari yon? Kung may panalo nila yung kanilang mga kandidato. Paano mangyayari yon? Tanggalan natin ng resources yung mga kalaban. At ang resources ay KOJC at si Pastor Kibuloy. Kaya ito yung bigger picture. They want to occupy every branches of the government. Pag na-occupy na nila yon, they can do yung kanilang maitim na balak na baguhin ang konstitusyon, pahabain at gawing prime minister yung Si Tambi. speaker na yan. Nako. Oo, di ba? So yun ang talagang motibo dyan eh. Wala ka naman makitang ibang motibo sa panggigipit. Eto na nga eh. Ano makikita mo dito? Una-una, hindi naman nasa pangalan ni Pastor Kibuloy ito. Nasa pangalan ito, sino ba administrator ng KOJC? Si PRRD. Di ba? So, wala na siyang mahahanap dito. Hindi ko alam kung ano yung plano niya at motibo niya para gawin at guluhin ito. Ako pang parang pananakot to. Pananakot to sa lahat ng susuporta sa mga Duterte, may paglalagyan kayo. So yun yung pinapakita nila sa mga, tandaan ninyo, ang mga businessmen, marami dyan, mga loko-loko sa tax. Alam naman natin yan di ba? So, ginigipit nila ngayon ito mga susuporta sa mga Duterte o mga kaalyado ni Duterte, ginigipit nila na, kita nyo yung ginawa namin sa KOJC? Kita nyo yung ginawa namin kay Pastor Kibuloy? Kasi kalaban sila. So kayo, subukan ninyo sumuporta. Tandaan ninyo, alam namin yung mga kalokohan ninyo sa tax. Yun yung kanilang pinapakita na wag nyong iakakaalyado yung mga Duterte or else, yari kayo. Siyempre alam naman natin sa Pilipinas, para manalo kang senador, magkano? Milyon-milyon ang kailangan mo para manalo ka, di ba?
So napakahirap nga naman, di ba, na maipanalo. So ano na mangyayari? Pag yung mga nasa listahan, nakita nyo na yung listahan ng Uniteam, di ba? Oh, pag yun, nanalo lahat yun. At wala nang nanalo sino na lang ba ang kalyado ni PRRD dyan? Si Bato, Robin, at saka si Bongo, di ba? Kahit Tatatlo si na nga lang. Tolentino nasa Uniteam na, di ba? Wala na yun. Matagal ng balimbing yun. Actually, balimbing naman talaga yun. Palipat-lipat yung kunasan ng ang administration. Kasi napaka-importante niyan eh. Ang hirap po, ang problema kasi sa Pilipinas, hindi ka mananalo kung wala kang pera, kung wala kang makinarya. Hindi ka talaga mananalo kahit anong sikat mo, kahit anong galing mo, hindi ka mananalo kung wala makinarya. Nasa administrasyon ng makinarya. Nagkataon lang merong tayong Duterte na nanalo, na hindi gumamit ng makinarya at galing sa Mindanao. Yun yung, alam mo yun, once in a blue moon na nangyayari, di ba? Na may isang presidenteng walang suporta kung hindi taong bayan. Once in a blue moon lang yun. Pero alam naman natin na malaking part doon is si Pastor Kibuloy. Alam natin lahat yun. Sinabi naman ni PRRD yun, di ba? So, yun ang ginigipit. Kaya ginigipit ngayon itong KOJC. Pero at least ngayon, Para Bana, walang... mas mulat ngayon yung taong bayan sa mga kalokohang ginagawa ngayon ng gobyerno. Yun yung nakikita natin kasi knowing and given yung mga comments ng mga netizens na napapanood natin, nababasa natin sa ating mga live, na nandun yung kanilang realization na hindi na nga tama yung ginagawa ng Marcos government. And we are just hoping na pagdating sa eleksyon, ay talagang mga tamang politiko yung kanilang iboboto. Yun ang na-underestimate ng gobyerno to. Akala nila everything madadaan sa pera. Hindi ho. Alam mo, ito nga yung karanasan. At kasi karanasan namin ito noong 2000. Sigurado kayo alam nyo rin to. Kasi walang sumusuporta nung kay PRRD. Di ba? Nagtalo na lang naman yan. Yung lumalabas na siya sa mga debate. Di ba? Yung mga politiko, walang sumuporta talagang social media ang nagpanalo kay PRRD. At syempre, SMNI at ang KOJC, talagang kayong sumuporta. Iyon no na-underestimate nila. Kaya nga po ako, naniniwala ako na yun ang ginagawa nila. Inaaral din nila yung mga nakaraang nangyari. Paano ba nanalo ang isang PRRD na walang suporta? Correct. SMNI, kayo. Ano ginawa sa inyo? Even if illegal yung ginagawa nila na walang franchise tayong SMNI, may franchise naman tayo, di ba? Yung ginawa ng NTC, illegal ho yun eh. Yet, ginagawa nila. Ano pa? Social media. Anong ginagawa nila ngayon? Tayo, marami nang nabuking na binayaran silang social media. Di ba? Mismo yung isang influencer, binayaran nila. Napaamin natin yun na talagang, proud ako, binayaran ako. Di ba? Si Makagago yun. Hindi natin masasabi yung maliliit na tao to, ha? Ito yung mga big time. At inamin nila. So, talagang yung inaaral nila paano ba matatalo tong Duterte? Dati, SMNI tsaka yung social media. So, they tried. As a matter of fact, isa pa nga yan sa mga sinabi ko sa inyo, di ba? They tried buying me. Yeah. Because hindi ako pumayag na banatan ng mga Duterte, anong kinaharap ko? Kaso. Kaya yun kaya sabi ko, matindi ito, matinding laban to. Ang hindi nila alam, hindi siya pero ako'y ordinaryong vlogger lang din. Pag ako nawala, marami pang ibang vlogger dyan. Yun ang hindi kasi nila maunawaan, na hindi lahat ng vlogger kaya mong bilhin. Kahit may pera ka, meron at merong maninindigan dyan. Hindi, ang mga banateros naninindigan para sa tama. Okay, kahit na burahin nyo kami sa mundo na ito, sabihin na natin, binura kami lahat, sumabog itong pinagtitira namin dito. Di ba? Huwag naman. Pero, di ba, kung sakali lang, hindi nyo mapapatay yung idea. Yung prinsipyo, hindi nyo mapapatay yun. Yeah. Magtutuloy-tuloy yan. Yan ang huwag natin kakalimutan. Maging aral po sa kasaysayan natin yan. Pinatay ang mga bayani natin, tuloy-tuloy pa rin ang pakikipaglaban hanggang nakamit natin ng